Hello Kathleen fans! Sa wakas ha, may update na rin kahit paano mga kasama si Sir Alden sa kanyang Instagram stories or Instagram posts. So maliban dito sa ating patikim sa next episode ni Ma'am Catherine, no? Si Sir Alden nag-post ng kanyang parang kalagayan doon sa Amerika mga kasambreros. So ito po siya nakasmile, isang nanay na fan ang nagpa-picture sa kanya mga kasembreros. So mga Pinoy din ang kasama niya doon. Pero correct me if I'm wrong ha, yung setup, hindi, no, kasi nakita ko parang setup, parang nung Hello Love Goodbye pa na na parang yung mga hotel or parang mga apartment doon sa Hong Kong. Pero hindi, ito po ay parang recent mga kasembreros. So may bata rin doon sa dulo. Tapos siguro nagko-coffee sila. Tapos nag-uusap-usap mga kasambreros kasama nga itong sinanay na alam mo naman, no, si Alden ay mabenta love na mga senior mga kasambreros. So pasensya na po kayo sa ingay, merong fiesta kasi bukas, pero hindi naman kami nakikilahok mga kasambreros kasi taong bahay lang kami. Nag-share talaga yun. So and then ito na nga, no, maliban dito sa mga items natin na iba, ang Pilipinas Got Talent ay bukas na pala ha, ang grand finals mga kasambreros. June 21 mga kasambreros ang biggest showdown ng Pilipinas Got Talent mga kasambreros. So walo ang magpapakita ng talent sa Theater of Soler Resort mga kasambreros Entertainment City. So live ito. So aabangan natin ito bukas mga sino nga talaga, no? Pero palagay ko ha, malaki yung chance talaga dito ni Cardong Trumpo. So dalawa yung kanilang dalawang gabi mga kasos, June 21 and 22, 7:15 PM. So kayo, sino pa ang bet niya? Ako lang ha, nakita ko lang talaga kasi gustong-gusto ng masa. Makamasa talaga itong si Tatay Cardong Trumpo mga kasos. And nakita ko na feature na para siya dati, no, sa Mang Juan. Ano nga ba yun? Susan Enriquez sa GMA, na feature na para siya dati way back mga 2020s, parang something like that mga kasambreros. So si Cardong Trumpo, deserve ni Tatay Cardo na na parang alam mo magbago talaga ang buhay mga kasambreros, kagaya ng sinabi niya Ma'am Uge. Pero kayo po, no, kasi yung votes ay talagang nagmamatter at mahalaga dito sa Pilipinas Got Talent mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros kasi nag-post, no, ang isang Kathleen admin ng pasample na sayaw, no, ni Ma'am Marian Rivera at saka ni Sir Alden Richards. Alam ko throwback ito mga kasambreros. Correct me if I'm wrong kung time pa ito nung Carmela ba yon, yung silang dalawa ang yung tandem mga kasambreros. So pero ito no, Alden and Yan ang kulit lang. So magpapakitang gilas ulit ang dalawang ito sa Stars on the Floor mga kasambreros. So na-intimidate, no, si Sir Alden kay Yan, tapos si Yan naman puring-puri naman si Alden. So compliment battle ba ito, no? Ganon mga kasambreros. And then ito, next item natin, may nag-post dito kung nagparitoke daw ba ng ilong si Ma'am Catherine. Kasi marami ang nakapansin ng So ito po ay natural po ito mga kasambreros kasi kinompare yung 17 years old siya, tapos nitong 29 years old na nga siya. So kumapa hindi na kailangan ni Ma'am Catherine ng kumapa ng paritoke-ritoke mga kasambreros. Sabi na nag-post dito, mag-bitter ito ba ilong sinabi yung ritoke. Sabi niya literal matangos talaga nose niya, inborn natural beauty, so pretty cat. So kasi kinumpara yung 17 years old siya at saka 29 years old. And si Mami Min kasi, no, at saka si Daddy Ted, sila parang matangos ng ilong mga kasambreros. So maging yung mga ate naman niya, mga matatangos ng ilong mga kasambreros. Yung mga iba lang talaga na talagang parang big deal sa kanila yung ilong ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Inaano ba kayo ng ilong ni Ma'am Catherine? Hindi, joke lang po mga kasambreros ha. Kasi marami itong mga kumagapa yung mga bashers ni Ma'am Catherine mga kasambreros. And then ito, ang TCL ay nag-post naman ng teaser photo mga kasambreros na kung saan parang Filipiniana style, tapos red dress, parang pang Miss Universe yung kanyang outfit mga kasambreros dito sa kanyang
red na na suot mga kasambreros. So ang suot na ito ay parang kung hindi ako nagkakamali, medyo matagal itong photo pero bago lang nakaka-update ng pagka-upload ng admin. So admin mga kasambreros ng Kathleen. So mapabago, mapaluma, parang parating bago mga kasambreros na. Ang ganda ng kanyang ang ganda ng kanyang aura dito sa red dress kasi yung color motif, ang kulay na motif ng TCL Electronics mga kasambreros, na international brand ito hindi ito basta-basta mga kasambreros ang TCL. Color motif nila is kulay red mga kasambreros, and then ito so ito mga kasambreros ang prayer, nag-post si Sir Alden ng kanyang prayer for today or ng kanyang verse for today. 1 Corinthians 15:57, sabi niya, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So talagang relate na relate tayo mga kasambreros kasi nga tayo po ay nagmamahal sa Panginoon at may pananampalataya. So every word na ipopost at nababasa natin ay ang power at saka ang salita ng Panginoon ay dapat ipalaganap natin mga kasambreros. Grabe, pagpalaan ka palalo, Sir Alden. And the next item natin mga kasambreros, ito sobrang ganda naman kasi dito mga kasambreros. Ito yata yung time na nagpagupit pa siya mga kasambreros, nakakulay gray din siya sa 01 story mga kasambreros, na kung saan ay parang terno sila dito. Machi-machi na naman sila ni Sir Alden dito sa kanyang gray or parang white gray mga kasambreros or light gray na suot. Dito nga nakasama si nanay na kanyang fan din po mga kasambreros. So sobrang kulit lang inyong Kathleen mga kasambreros. And then ito yung isa sa mga Kathleen admins din po nag-post ng ito na yung sa studio, ito labas ng studio ni Ma'am Catherine mga kasambreros at Casa Bernardo. Itong kumapa yung kanyang picture dito mga kasambreros, na kung saan ay naka-shade siya tapos naka-black mga kasambreros, and then yung kanyang bag ay black din po mga kasambreros, so simple lang ang inyong box office queen mga kasambreros, talagang kahit anong outfit ay bagay na bagay sa kanya. So naka all black siya at saka naka shades mga kasambreros. And then ito last item natin, so itong outfit din niya na naka black siya mga kasambreros, tapos naka pantalon, and then naka sombrero mga kasambreros. So mahaba pang buhok niya dito, medyo old photo ito mga kasambreros na ni-repost lang po ng Kathleen admin. Alright, so yan lang actually sa ating sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again, today is June 20, 2025, Friday po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and blessed evening po sa bawat isa At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda at ang lalim po nito mga kasambreros. Ang title natin, Praying in the Holy Spirit, Jude 1 verses 20 to 21. But you, us, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit or Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So, hihimay-himay natin mga kasambreros si Apostle Jude mga kasambreros ay isa sa mga apostoles mga kasambreros ni Jesus Christ na nagsishare din po ng gospel sa time ng mga apostles mga kasambreros. And building up yourselves, ang ibig sabihin po nito mga kasambreros ay yung ating mga sarili yung ating ugali, yung ating pananampalataya dapat firm. Okay, dapat siya solid mga kasambreros. Kumbaga sa isang construction ay concrete, bato mga kasambreros. Sorry po, umulan sa amin. So ang foundation natin dito ay sure na pundasyon ng pananampalataya. So ito po ay contradistinction sa humihiwalay sa mga pananampalataya mga kasambreros, kasi may mga tao na sa time dito ni Apostle Jude mga kasambreros, and even up to this day may mga taong kumbaga nalinlang sila, nawili na sa libangan, sa entertainment, sa leisures, sa amusements ng mundong ito mga kasambreros, parang nilamon na sila ng kabisihan ng mundong ito at wala na silang panahon sa Panginoon, which is nakakaawa mga kasambreros. So the notion is not so much that of increasing
and completing an edifice as of strengthening its foundations. So ang faith mga kasambreros, tapos yung object na nagre-revolve dito ay almost identified. So to have faith as one's foundation is the same as having Christ as one's foundation. So yung building ba, 'di ba yung building mga kasambreros, may mga materials na gagamitin for let's say sa isang construction, sa isang bahay, sa isang building or highway for example, or sa anumang infrastructure mga kasambreros. Kahit na gagawa ka lang ng kusina, magpapagawa ng bodega, no, kailangan ng materials mga kasambreros. So kailangan yung ating sarili din po, no, si Apostle Jude dito ay nagre-remind, nag-warn mga kasambreros, nagbabala sa atin na dapat yung ating sila let's build up ourselves, no, sa strong foundation of faith na meron tayo sa ating Panginoon mga kasambreros. And paano nga ba maka-obtain ng faith ng yan mga kasambreros? Simple na, no? Hearing and reading the gospel or the word of God mga kasambreros. So kasi pag hindi mo alam kung ano ang kakayanan ng Diyos, kung ano ang power niya, kung ano ang kaya niyang gawin na eternal, infinite, matchless mga kasambreros ang kaya niyang gawin, hindi ka maniniwala. So kasi hindi ka nakapakinig, hindi mo alam, hindi ka nagbasa ng kanyang Holy Bible. So the Holy Bible is kasi ang akala ng mga tao pag nagbasa ka ng Biblia, puro warning, puro bawal, puro do's and don'ts ang nakalagay sa Biblia. In fact po, libo-libo po mga kasambreros ang nakalagay na pangako sa Biblia. So it's not just about bawal to, bawal yan, bawal to, bawal yan sa kapag basa ka ng Biblia. Pag nagbabasa ka ng Biblia, marami ka ng bawal na hindi gagawin, hindi mo na may enjoy ang buhay. Actually, baliktad po mga kasambreros, kapag nagbasa po tayo ng Biblia, ay mas lalo nating may experience yung inner peace, yung inner joy, yung inner happiness, yung inner fulfillment, at saka yung purpose natin sa buhay mga kasambreros, because the Holy Bible is the love letter of God. So contradiction po ito sa tinuturo ng mundo at tinuturo ng mga siguro joke ng kaibigan mo o joke ng mga tao sa paligid mo, kahit magulang mo, kapatid mo, asawa. Minsan kapag nakita ka nagbabasa ng Biblia, wow, ano nakain mo? Parang ganun lang. Parang kinukutsa-kutsa kapag hindi pa malalim na Kristiyano ang pamilya. Kung kaya panawagan natin sa mga magulang, talagang tayo po ang maging guide, no, sa ating mga anak, no, sa ating mga susunod na generation, na itanim ang salita ng Diyos, because this is the most solid at saka forever na hindi mawawala mga kasambreros na foundation. Ang foundation ng pananampalataya through the Word of God mga kasambreros kay Lord Jesus Christ. So sabi ito, most holy faith as opposed to the most unholy quicksands of the doctrines condemned in this episode. So yung most holy faith, kumaga pa hindi siya pasok-dulan sa mga kasambreros, and ma-attain natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. And ito na nga, no, praying in the Holy Spirit, so or praying in the Holy Ghost mga kasambreros. So only in this way, so medyo medyo malalim at saka bira natin mapakinggan itong praying in the Holy Spirit, kasi usually pray to God, no, pray to the Lord Jesus Christ, no, pray to Jesus Christ or pray to God Almighty. So ito lang parati nating naririnig mga kasambreros. However, ibang level at saka ibang lalim, ibang impact at saka ibang dating mga kasus kapag we are malalim sa Panginoon, we're praying in the Holy Spirit. Kasi yung time na bumalik na si Jesus Christ sa langit, tapos yung mga apostles, sila Apostle Peter and the rest of the believers na natira mga kasambreros dun sa circle of 12 nga, na kung wala na si Judas Iscariot, ay nag-speak in tongues sila, no, kasi they were praying in the Holy Spirit. So nung nag-pray sila sa pamagitan ng Holy Spirit mga kasambreros, ay lumabas na yung mga apoy sa kanilang mga ulo, na nagulat ang mga tao. So ganun katindi kapag we are praying in the Holy Spirit mga kasambreros. And only in this way can Christians make firm their foundation. So the Greek admits of in the Holy Ghost being taken with a previous clause, but on our version is better. The expression praying the Holy Ghost or Holy Spirit is not found elsewhere. So it means that we pray in His strength and wisdom. So sa
pumapasa lakas at kaalaman ng Diyos through His Holy Spirit, mga kasambreros. So wag po tayo malito, ang Holy Spirit is the one person in the Trinity. So God the Father, God the Holy Spirit yan. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, mga kasombrero. So tatlo po sila. So Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos na Banal na Espiritu. So maaaring narinig na po natin yan, mga kasombrero. So medyo ano lang siya minsan, no? Medyo na set aside ang Holy Spirit. But hindi ibig sabihin nun ay hindi siya importante. He's the least, no? Na parang kumapa, least popular, mga kasembreros. But he will be the last to be revealed, mga kasembreros. But his power is same as God, mga kasembreros. So ang last one is last two is keep yourselves in the love of God. So not our love of God, but His love of us. So consequently, it is not the case that three great Christian virtues, faith, hope, and charity, are inculcated here. Although at first sight we are tempted to think so. So God's love is the region in which those who are built up on faith and supported by prayer may continually dwell. So kung mapanatilihin natin yung ating sarili sa pagmamahal ng Diyos, mga kasembreros. And proof na at patunay yan, mga kasembreros, kapag ang pamilya ay solid na may pananampalataya at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa gitna ng isang pamilya. So maghahari ang love. Pag naghari ang love, maghahari din ang patience, ang forgiveness, ang understanding, ang care, ang concern, ang humility, and so on, mga kasembreros. So and the last one is the Lord mercy, or the mercy of our Lord Jesus Christ. So ito yung awa, mga kasembreros, unto eternal life. So these words may be taken either keep yourselves, or with looking, or with mercy best keep yourselves. So yun, ano na yan, damay-damay na kapag meron tayong, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa gitna ng ating pamilya, magkakaroon ka ng awa, no? Awa sa iyong anak, awa sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, and so on, mga kasembreros. May misunderstanding, yes. May mga konting mga bouts, mga kasembreros, yes. But at the end of the day, ang maghahari pa rin ay pagpapatawad, because pure or tunay, mga kasembreros, yung ating ang pag-ibig ng Diyos sa ating kalagitnaan sa loob ng pamilya. And praying in the Holy Spirit, it's very effective, very deep, mga kasembreros, na dapat nating taglayin kapag tayo pananalangin sa kwarto, kumanta ng worship songs, no? Mag-download din po kayo ng worship songs, mga kasembreros, very effective po yan habang kayo pa nananalangin, no? It's one way of inviting the Holy Spirit while you are praying, mga kasembreros. Alright, so yan lamang po, and sana po ay tayo po ay magbasa po talaga ng Biblia araw-araw. So hindi kawalan ang pagbabasa ng Biblia ng ating oras sa ating schedule, kundi ito po ay magdudulot sa atin ng kakaibang change, transformation, and dunong or kaalaman, mga kasembreros, sa buhay, wisdom. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, the source of the Holy Spirit, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, pa. Alam po. I love you.